Lakayin natin ang theory of the divided line ni Plato o ang theory of forms. Ang theory of the divided line ni Plato ay isang mahalagang konseptong philosophical na ipinapakita sa kanyang akdang The Republic. Ang teoryang ito ay nagsisilbing modelo para sa pag-unawa sa mga antas ng katotohanan at kaalaman. Ang theory of the divided line ni Plato ay nagsisilbing modelo para sa pag-unawa sa mga antas ng realidad mula sa mga bagay lamang hanggang sa mga konsepto o mga anyo. Ang teorya ay nagbibigay ng hierarchy ng katotohanan. Ang visible world or the world of senses sa mababang antas, habang ang the world of forms or world of ideas naman sa mas mataas na antas. Sa theory of the divided line ni Plato, inilahad niya ang nilalaman ng opinion o doxa at ng true knowledge o episteme. Iniugnay ni Plato ang opinion o doxa kay Heraclitus na may pananaw na ang lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago dahil ang opinion ay palaging nagbabago. Ang knowledge naman o episteme ay mula sa pananaw ni Parmenides na nagteoryang may permanente sa mundo, mayroong hindi nagbabago sa mundo. Sapagkat ang kwalifikasyon upang masabi na ang isang kaalaman ay totoo o may katotohanan, ito ay dapat hindi nagbabago. Ito ay dapat permanente. Sa imagining, ang images o imahe ang pinakamababang antas ng katotohanan dahil nakabatay ang paniniwala ng isang tao sa isang anino o imahe na nakikita lamang. Ang mga imahe ay pawang imitasyon at refleksyon lamang ng kung ano ang totoo. Kung meron ka makikitang larawan ngayon sa iyong telepono, ito ay isa lamang imitasyon ng katotohanan. Ano yung mga tao na nasa larawan ngayon? Iba ang kanilang realidad sa kasalukuyang oras o panahon. Sa believing, tayo ay naniniwala sa isang bagay ayon sa ating nakikita sa paligid. Nananatili itong nasa antas na opinyon sapagkat may pagkakaiba-iba tayo ng paniniwala at pananaw sa mga bagay na ating nakikita. Para kay Socrates at kay Plato, limitado ang sensation natin. Maaring may color blindness, maaring iba yung ating pagkita or pagtingin sa mga bagay-bagay kung ikukumpara natin sa ibang tao. So merong pagkakaiba pa rin. Kaya siya ay nananatili sa opinion. Sa thinking, nagkakaroon na ng pagkakatulad ng pag-iisip ang bawat tao. Sa pamamagitan ng mathematical thoughts, mayroong magkakatulad ng paniniwala at pananaw sa mga bagay na ating naiisip. Kahit saan tayo magpunta, kahit sino ang ating kausapin, itong mga mathematical thoughts ay iisa. Sa understanding, nagpapahiwatig ito ng ganap na pagkakaisa ng kaalaman na nagsisimula sa kritikal na pagsusuri at pag-uugnay ng mga ideya. Ang mga anyo na nadito ay hindi material, hindi nasisira, kung kaya may permanenteng katotohanan at pinangahawakan ang bawat isa na magkakatulad. Kung may nakita tayong lamesa no, na kulay itim at may lamesa kulay puti, nananatili yung forma na ito ay lamesa kasi meron tayong pag-unawa sa bagay na yon. Kung may nakita tayong pusa no, na walang buntot at mamaya may nakita tayong pusa na walang balahibo, alam natin na ang mga ito ay pusa dahil may forma or ideya na hindi nagbabago sa ating isipan. Ito ang pinakamataas na katotohanan dahil nauunawaan natin beyond senses or limitation ng ating nakikita, nararamdaman. The theory has implications for education and philosophy. Plato believed that through education, it should guide individuals from lower levels and understanding to higher levels of insight. Ibig sabihin, upang magkaroon ng mas makabuluhang pag-aaral, ihahatid natin ang mga mag-aaral o tayong mga may hilig sa filosofiya mula sa sensible world, sa mga nakikita natin, mula sa pag-unawa, no? Mula sa mas malaking antas ng katotohanan.